binayaran siya ng pera. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Nasa ikatatlong araw na tayo sa pagdiriwang natin sa banal na linggo. Nasa ika-15 na araw sa buwan ng Abril, 2025. Sa ating pagninilay sa araw na ito, na ibabahagi sa atin San Mateo, Kapitulo 26, versikulo 14 hanggang 25. Alam natin na si Jesus ay talagang hinahangad ng mga Pariseyo at ng mga pinunong pari na makita siya, hanapin siya, upang patayin, upang litisin, upang tanungin sa napakaraming mga pangyayari na sa akala nila ay sinisira ni Jesus. At para makamit nila na makita si Jesus, may isa siyang apostol sa pangalang Judas Iscariote ang talagang nagnanais na magsumbong. Kaya bilang kabayaran ng pagsumbong ni Judas Iscariote ay binigyan siya ng pera. Alam niyo, sa ating pagkasalukuyang panahon ngayon, talagang ang lahat ay tatahimik pag ang pera ang gagamitin. Sa panahon ng pagpili ng eleksyon, pera din ang lumalakad. Sa lahat ng paraan, pera lang ang talagang pwedeng mag-control ng lahat. Alam ko naman yung kahirapan nating lahat, pero minsan sana isipin natin na sa likod ng ating kahirapan, hindi sana tayo madala sa pera. Na kung magkaroon man tayo nito ay bunga ng ating pagsisikap, hindi yung bunga ng pagnanakaw, bunga ng bisyo, bunga ng korupsyon, at kung ano pa. Masakit man isipin, hindi lahat, pero halos marami sa ating mga pinuno sa pamahalaan na talagang yumaman dahil sa kanilang posisyon. Pera ang dahilan. Kahit isipin pa nila at sabihin na gusto kong maglingkod, pero sa likod ng mga ito, pera lang ang hinahabol dyan. Siguro kung pagdating ng panahon na ang lahat ng mga opisina sa paglilingkod ay walang sahod, maniwala ako, walang tatakbo. Maraming mga kapatid natin na sa simula, ang buhay napakasimple. Pero habang tumatagal sa posisyon, lalong lumalawak ang impluwensya, yumayaman ang katayuan sa buhay. Sana mga kapatid, huwag nating hayaan na ang pera ang magkontrol sa atin. Huwag nating hayaan na ang pera ang maging dahilan ng ating hidwaan, ng ating pagbaba ng moralidad. At huwag nating hayaan na ang pera ay maging dahilan upang tayo ay magdusa, tayo ay mawalan ng pagkakilanlan. Pagsikapan natin na sa likod ng ating kahirapan, talagang magsikap tayo na maging mabuti, na maging tapat, at maging masaya sa kung ano ang mayroon lang tayo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating padalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, sa aming pagninilay sa linggo ng Kwaresma, sa banal na linggong ito, sa aming pag-alaala sa hirap, sa pagpasan mo ng cross, alang-alang sa amin, alang-alang sa aming kapayapaan at kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyong pagmamahal. Turuan mo kaming makapagnilay palagi, magsikap na magbago, magsikap na maging tapat. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.